Apakainit nitong tinatapakan kong yero. Diyos ko, nakakapaso ng talampakan. Di ko na nadala yung tsinelas ko at nagmamadali na ako ba. Kaya ayan, kumuha na lang ako ng basahan para tungtungan at hindi ako maluyakan. Ikinalat ko na lang dyan yung mga natirang kalamyas doon sa planggana. Tapos binawasan ko na lang din yung mga nasa bilao kasi masyadong makapal yung pagkakalagay ko para mabilis matuyo. Syempre, hiniwalay ko pa rin yung may asin sa wala. Bali yung nasa itaas kasama yung 3 bilao, yan yung walang asin. Yung banda rito naman yung meron. O siya, okay na yan ha. Balikan na lang natin bukas. Kasi parang mahihit stroke na ako. Abutin daw ng 5 days yung pagbibilad nito ayon sa mga di mapagkakatiwala ang mga tao. Sige na at magpapabipi pa ako. Kinabukasan, umakyat ulit ako syempre dito sa bubungan para makita yung pagbabago ba. Ganyan na po yung itsura niya sa unang araw ng pagbibilad. Medyo comatose na pero hindi pa totally na de-decompose. Kaya hayaan lang natin dyan. Sa ikalawang araw, ayan, ganyan na yung naging itsura niya. Hindi pa siya masyadong tuyo pero kumubot na siya. Lumiit na, kunti na lang pagtinignan at hindi na siya matakaw ng space. Kaya nilipat ko na lang dito sa mga bilao. Parang uulan din nung mga araw na ito kaya hinakot ko na lang lahat para ipasok muna sa bahay. Pinaghiwalay ko pa rin dyan yung may asin sa wala para hindi ako malito. Sa pangatlong araw, ayan, inutusan ko na lang yung pamangkin ko na ibalik na sa bubungan para may ambag naman siya. Tapos ako na nagbantay dyan maghapon. Hindi ko na iniwanan dyan kasi di ba kahapon munti ka ng maulanan. Ano ba yan? Nakatulog na naman ako. Dito sa pangatlong araw, kahit hindi pa siya masyadong tuyong-tuyo, makikita mo na yung pagkakaiba ng may asin sa wala. Nangitim yung may asin. Ayan siya oh. Nagkaroon yata ng chemical reaction. Sa ika-4 na araw, dyan pa rin ako natulog syempre. Kasi matyaga naman ako mag-antay, diba? Alam nyo yan. At ganyan na po naging itsura niya. Mas nangitim palalo yung may asin. Samantalang naging golden brown naman yung walang asin. Pinagkasya ko na sila dyan sa 2 bilao para di na ako mahirapan. Pwede na raw to pero mas gusto ko kasi yung tuyong-tuyo pa dito para hindi mabuutan kapag inimbak na. Kaya heto, pinaabot ko pa sa ika-5 araw. Kaso nung ikiklaim ko na siya dito sa bubungan namin, nagulat ako, nawawala yung isang bilao ba? Yun pa naman yung walang asin at mas marami. Laking gulat ko, ayan, ninilipad pala ng hangin, Diyos ko. Sabi ko na nga ba, kailangan bantayan to dapat dito ako natulog kagabi. Yung bilao na malaki, di ko na makita, nalaglag na yata sa ibaba. Pinagtyagaan ko na lang din pulutin itong mga natira sa yero ba na kumalat. Sakaling may mga maisalba pa ako kahit papaano man. Nanggigilak ko, naabala na nga ako ng husto. Muntikan pang masayang yung pinaghirapan ko ng 5 araw. Nagkanda itim-itim ako dahil dito tapos matatapon lang pala. Good luck na lang doon sa endorsement kong sabon, kung mag-renew pa ng kontrata. Ngayon ay ilalagay ko na po sa bochi, bomyabochi, para maimbak na natin ng maayos. Nagkasya naman lahat dito sa boting kinuha ko.